Angas to. Angas. Yun, so welcome back sa ating channel. So let's begin pala. Itong video na to is ibabalita ko ulit sa inyo guys na simula sa video na to ay monetize na yung YouTube channel natin. So sa wakas, after 6 months ng pag-iintay, yan, nagbunga na rin lahat ng paggawa natin ang mga contents natin. Kahit minsan mema na lang, mema content, gano'n. Pero ngayon, totoong YouTuber na tayo kasi nag-email na sa akin si YouTube na confirm na yung aking monetization. So, simula sa video na to ay officially monetize na yung channel natin. So, yun lang, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nanonood pa din sa channel natin. Kahit minsan medyo matagal tayong mag-upload, marami tayong priorities, pero ngayon ipa-priority ko na rin tong channel na to kasi gusto ko rin kasi ma-explore pa yung pag-vlog yan. Pero sa video na to is lilihis tayo ng content kasi meron tayong bagong papakita sa inyo dahil nabanggit ko sa inyo sa last video ko ng kay Uwe. Ito sa video na to nabanggit ko is meron tayong nabiling bagong project bike. So yun. So ngayon sa video na to is motor muna or 2 wheels muna i-feature natin, tapos yun. So samahan nyo ako, hanap tayo ng magandang spot, papakita ko sa inyo yung binili nating bagong project bike na gagamitin natin lagi, or lagi nyo na makikita to sa video natin kasi ito na yung gagamitin ko talaga lagi. Sana samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to and sana ma-enjoy nyo to ang gagawin natin content. So update na lang ako. Yun, so dito na tayo, nakahanap tayo ng spot. Ayan, dito tayo sa magandang lugar. Daming nag-activity kasi dito dahil super open itong lugar na to. Yun, so may iba tayo. So ito na yung aking nakuha na bagong project bike. Yan, so ang kinuha natin is Mio 1, pero originally ay Mio Sport ito na kinonvert sa Mio 1 na kaha. So yun, naghanap ako ng first bike ko, yung Mio 1 BKK or yung at saka yung Malaysian concept. Yun yung natipuan ko na setup sa lahat. Nakita ko kasi na pasok siya sa paggagamitan ko. So yun. So nakakuha tayo ng Mio 1. Nakuha ko sa kaibigan natin na si James. So nagmamotor kasi yun. Tapos yung tropa natin na yun guys is ano kasi yun guys, parang tayo rin yan si James. So ano yung hobby ng isa sa amin dalawa, yun yung nagiging hobby namin dalawa. So laging siya yung kasama ko sa trip sa mga trip. Dati nag-fixie kami, tapos napunta kami sa stand-up scooter. Pakita ko sa inyo yung itsura. So yan, nag 2-stroke kami na stand-up scooter. Yun, so laging sabay kami sa mga trip namin. Kaya ito, nauna kasi siya kumuha ng Mio. Sakto binibenta niya to kasi nagpalit siya ng ng ibang kulay.
So ito, pinenta niya sa atin. Nakuha natin sa kanya to. Tapos yun. Bakit ako kumuha ng motor? Tuturuan ko kayo kung paano yung dating naka Civic, ngayon naka Mio na lang. Hindi, joke lang. Hindi. Nasa atin pa naman si Upe. Pero bakit tayo kumuha ng motor? Dahil nga mahirap yung parking space sa amin. Yun, kaya kailangan ko talagang kumuha ng motor dahil hassle yung parking namin sa bahay. Kasi kapag kunyari, ilalabas lang ako, may bibilin lang tayo sa labas, tapos hindi naman tayo magtatagal. Yun, halos ang nangyayari kasi mas matagal pa yung paglabas-pasok ng kotse kaysa dun sa gagawin mo sa labas. So, kailangan ko talaga ng motor, kaya tayo kumuha ng motor. Yun, unang-una yun. Tapos pangalawa is, yung mga pinupuntahan naman kasi natin lagi is, hindi naman kailangan laging nakakotse dahil hindi naman ako yung tao na lagi akong maraming dala, gano'n, na malalaking bagay. So ang motor sa akin is enough na para makapunta ako sa dapat ko puntahan. At kailangan ko lagi mabilis kasi lagi akong late. So yun, simula nung nagkamotor tayo, hindi na tayo masyado nalilate sa mga pinupuntahan natin. Pangalawa yon. Tapos pangatlo is, dahil sa bahay namin guys kasi ako lang yung walang motor. So kapag nagkakaayaan magkaroon ng rides, yan, medyo na-OP tayo kasi alam nga naman magdala tayo ng kotse, di ba? Syempre boring naman yon. So kaya ka nga magmumotor is para mas ma-enjoy mo yung mga view, mga tanawin sa labas kapag maglo-long rides kayo. So yun, pagkakuha nito guys, pagkakuha nito mismo guys, kinabukasan binila natin agad ng gulong, tapos binihay agad natin siya ng Infanta. Lagay ako ng picture dito, yon. So doon ko ginamay guys kung talagang datagal siya sa akin kasi kailangan ko talaga ng motor na hindi sirain. And swerte lang din ako kasi nakuha natin to sa kakilala natin, which is alam natin yung history ng motor, ganyan, and alam ko talaga na naalagaan to. Kaya pinilit ko talaga na ito yung kunin. Tapos isa pang reason ko is mahilig kasi tayo mag food trip. Kaso lang, yung minsan yung mga food trip natin, yung mga sa tabi-tabi lang na mga, halimbawa, yung mga pares, yung mga street foods, ganyan, ihaw-ihaw, yun. Pag nakakotse ka kasi guys, hindi lahat ng yun is makakainan mo kasi medyo mahirapan ka kung nakakotse ka kasi hanapan mo siya ng parking. Hindi tulad pag nakamotor ka, tatabi mo lang sa gilid. And lastly, ang pinaka main reason ko dito, bakit ako kumuha ng Mio guys, is sobrang low maintenance kasi ng motor. Unlike sa kotse kasi guys is, halimbawa, change oil, yan. Sa EK natin, ang isang change oil guys is pinakamababa na, 2,500. Yun, kasi nga 4 liters yun. Syempre kotse yun. Eto guys, 1 liter, 800 ml nga lang eh. Magkano lang 1 litro na lang is, diba? 300 to 400 or abot ng 500 minsan kapag full synthetic. Pero hindi pa rin kasing mahal ng maintenance ng kotse. Tapos maliliit lang yung pyesa, kayang-kaya mo siyang gawin mag-isa sa bahay. Hindi katulad ng kotse guys, sobrang hassle minsan kung may gagawin ka. Minsan kailangan mo pa ng tropa, tatawagin mo pa kasi magpapatulong ka na magbuhat minsan, ganun, di ba? Ayun lang yung mga reason ko naman bakit ko to kinuha. By the way, gagawa nga pala ako guys ng separate video about tips na in-apply ko or sinundan ko nung time na naghanap ako ng motor. Yon, gagawa ko ng separate video yon. Mahalaga yun guys kasi magagamit niya talaga. Yes, yun. So, ito nga. Ito, i-share ko na sa inyo lahat. Itong Mio 1 natin, ito yung nagustuhan kong concept guys. Kasi, para sa akin, ito yung simple na pogi, pero budget meal lang. Kasi, hindi mo kailangan hindi naman ako against guys sa mga naka-rims na maninipis yung gulong. Actually, gusto ko rin i-try yun. Pero kasi guys, itong concept na ginawa natin is ito yung sa tingin kong fit sa type ng paggagamitan ko ng motor. Meron kasi silang tinatawag na subdivision concept
meron silang edge sa concept. So eto guys, ito yung nakikita kong concept na babagay sa akin kasi hindi naman pa tayo eksperto or matagal na nagmumotor. Para sa akin, yung concept na to is ito yung hindi ka mahahassle sa mga pupuntahan mo. Tapos bakit scooter? Kasi gustong gusto ko yung makakapagsabit ka dito ng mga gamit. Halimbawa itong tubigan natin, yan, nakakapagdala tayo ng ganyan. Kasi kapag yung guys yung mga ibang motor, halimbawa yung mga Decambio, halimbawa may Sniper kami dati, wala kasi siyang space para masabitan mo siya ng gamit. Unlike na scooter, maluwag yung legroom plus makakapagbitbit ka ng gamit. Tapos guys, itong motor nga pala na to nakuha natin is naka-makina siya. Kompleto lang yung lahat ng cover pero naka 59mm na block to. So yun, aftermarket block. Yun din, isa sa reason bakit ito yung mismong motor na hinabol ko sa tropa natin. Kasi gustong gusto ko yung takbo ng naka 59 na block. Kasi para sa akin, ito yung balanse na lakas or power na hahanapin mo para sa isang motor. Dahil 160cc na siya. Tapos hindi siya hirap kahit meron kang angkas. So yun, ayun yung mga kinonsider ko bakit gusto ko yung ganitong setup. Kasi syempre di maiwasan minsan meron tayong angkas. And syempre ang isang stock na Mio kasi guys is medyo hirap siya umahon kapag stock ng makina. Lalo na kung stock yung CVT yun. Tapos kompleto yung papel, nakarehistro, tas maayos lahat. As in, wala na akong gagawin. Actually, may mga binago lang ako onte. Pero ito kasi itsura niya dati nung nakuha natin. Yan. So, pagkakuha guys, pagka uwi ng bahay, buti binigyan tayo ni James ng fender. Yan. Kasi wala tong fender nung nakuha natin. So, binigyan niya tayo ng fender. Tapos pinalitan agad natin ng gulong kasi yung gulong na nakalagay dito nung time na nakuha ko siya, pauwi pa lang is medyo natagtagan ako plus iilag ka talaga sa mga lubak kasi medyo matagtag nga siya. Pagka uwi, binafing natin siya. Tapos pinalitan natin ng upuan. Kasi dati naka flat seat to. Bukod sa medyo masakit siya sa puwet kapag matagal na, madulas yung yung pinaka cover, yung seat cover niya. Kadalasan kasi naka shorts tayo pag dyan lang tayo. And yun, dumudulas ako papunta sa harap kapag kapag yung flat seat dati. So pinalitan natin, nagkata tayo ng stock. Tapos pinapalitan lang natin ng cover na ganito, yung medyo makapit. Syempre, length speed na sticker. Yan. Mayroon tayo niyan guys. Sa mga tropa or sa mga subscribers na may trip nito, meron tayo nito. Hingi lang kayo sa akin pag nakita nyo ako saan man, sa car meet, ganon. Ito pa, nung nakuha ko to guys is, tawag dito guys kasi is, ito yung bangka, yung ilalim, ito. Tapos ito araro. Naka light gray siya na ganon. Kaso, ayun talaga yung para sa gentong kulay ng Mio 1 or ayun talaga yung nilalagay nila. Kaso lang is sinuwap ko sa black kasi medyo hindi ko trip yung ganong concept. Dahil gusto ko mangyari is black and yellow lang siya. So yun, dahil ayun din, syempre marami tayong kamukha sa labas kapag ganon. Tapos ano pa ba? Ito, nakuha ko to guys kasi is naka 330mm siya na shock. Yung pang click yon. Kaso hindi ko trip yung concept na yon kasi bukod sa mataas siya tignan, para kasing parang nakatuwad yung motor na ganon. Yon. Tapos may ngalay factor siya doon sa may driving position kasi medyo subsob. Yan, parang nakatungo ka, nakatingin ka sa ibaba. So pinalitan natin ng Motaro na na shock. 300mm lang to. Same as stock. Tapos adjustable yung damper niya, yan. Para siyang sa kotse guys, coilover. Na-adjust mo yung tigas at lambot nung kung mag-isa ka lang, lambutan mo. Tapos pag may angkas ka, medyo titigasan mo, yon. So lumalabas is stock ride pa rin siya kahit may angkas ka kasi pwede mong tansyahin Hindi ko mapapakita guys kasi kompleto yung takip Naka tayo. Fully set natin is
RS8 yun. Ano pa ba? Wala na rin ako masyado mapakita guys. Ito, ayan, LED na headlight. Wala na masyado mapakita kasi sobrang simple lang naman itong setup natin guys eh. Hindi naman ito yung mga nakikita natin pang show na tigmi-million na motor. Dahil nga, kailangan lang natin is magagamit na reliable. Hindi natin kailangan yung pang show. Actually, dalawa na yung Mio natin guys eh. Kasi yung Tito natin is naka Mio 4 siya. Pero naka 4 valves yon. Sa susunod, tatry ko sa inyo pakita. Kasi sa atin na yon, dahil iiwan na sa atin yun kasi aalis siya ng bansa. So tayo na yung mag-aalaga. So bali siguro 2 motor yung makikita nyo sa channel natin. Ito pa, gustong gusto ko dito. Yan. Ay guys, wala na pala akong speedometer kasi naka-delete na tayo. Naka-cabin mile na tayo. Yan. Wala na yung speedometer cable. So yan, 1 click naman siya. Ayan. O diba? Parang stock lang. Medyo malagitik lang siya guys kasi gawa nung naka-cam to na 6.0 yon. Hindi kasi pwede ng stock cam or spring kapag nakamalaking block ka na dahil hindi magko-compensate yung lakas ng block dun sa sa head. Kaya medyo may lagitik pero normal lang yun guys sa cam na to. Tapos sa pipe naman guys is stock pipe lang tayo na nakakalkal retubo. Yan. Pinapalitan na natin yung elbow. Kung tawagin to sa kotse guys is headers to. Yan, pinakalkal lang natin kasi para medyo mas makahinga yung makina kasi yung nakuha ko to as in stock yung pipe, walang galaw. Kaso lang, yun, sakal na sakal siya. Mararamdaman mo talaga na pigil siya lalo kung half to full throttle ka na. Yun, mararamdaman mo na naiipit yung yung power. Tapos medyo minsan malakas siya sa gas yun. Yun, pinakalkal natin para makompensate natin yung hinihingi ng makina. So yun, ngayon okay na siya. Tipid siya sa gas tapos nabibigay niya na yung power na hinihingi ng makina. Pero ayan, parinig ko sa inyo. Tahimik to. So hindi pa rin tayo ma-checkpoint dito. Kasi ayaw natin yung mga ganun eh. Yung mga iilag tayo sa checkpoint, syempre hassle pa rin yun sa atin. Yan, parinig ko sa inyo. Parang guys, mas maingay lang siya ng onti sa stock. Parang stock na nagka-base lang. Yan. Parinig ko. Yan. Hindi pa rin maingay, di ba? Tapos yun. Stock preno. Yan, naka-steel braided lang tayo. Yan. Common naman yan. Ayun lang naman guys yung mga laman ng motor natin. So, hindi ko alam guys kung syempre, bilang malikot sa setup, hindi natin alam guys kung hanggang kailan natin matitiis na ganito tong itsura na to. Pero for sure, mags yan. Sigurado, papalitan natin to. Sigurado yan. Pero sa itsura muna ng kaha at saka sa makina, hindi tayo magagalaw guys. Okay na ako dito kasi wala namang siyang problema. Nalayo ko naman na siya as is. Tapos, well maintained naman to ng dating may-ari, yung tropa natin. Wala na tayong gagalawin sa makina. Hindi na rin natin kakaragahan to. Yun, sigurado yun. Kasi, yun nga, dahil ang purpose ko sa kanya is panggamit araw-araw na walang problema. Kasi kung gusto ko naman ng matulin guys, meron naman tayong isa na mas may hatak, yung 4 valves natin. 215cc na yun. Pang laruan natin. Pero kung dito sa motor na to guys, hindi na natin to kakargahan kasi okay na siya. Okay na ako dyan. Mags na lang talaga. Yun lang. Hanggang dun lang yan guys. Kita nyo yun guys. Hindi naman ako against na naka-open pipe. Pero ayaw natin yung nag-aalala pa ba tayo kung papasa sa checkpoint yung mga ganon. Or sa pag pinarace ko. Kaya okay na tayo sa ganitong setup. Yun, so ito lang naman yung papakita ko dito sa Mio natin. Makikita nyo na to lagi kasi ito na yung gagawin natin pang-araw-araw. Ay guys, hintayin nyo yung second video na karugtong nito, yung tips na i-share ko sa inyo. Paano ako naghanap ng first project bike. Yun. So, hintayin nyo yun guys, yung pangalawang video na yan. Tapos maraming salamat ulit
sa lahat na sumusuporta. So sana subaybayan nyo pa rin ako kasi itong channel natin guys is sa tingin ko mag-feature tayo talaga ng mga motor dahil karamihan sa mga tropa natin may mga motor din sila. Yun, actually lahat nga kami nakamotor na, so yun, sigurado yan makakapag-feature tayo ng motor. Hindi ako mamamonetize syempre kung wala kayo kasi napapansin ko meron ng laging nagko-comment sa atin na sila at sila. So ibig sabihin guys, sila yung mga nag-aabang talaga ng video since day one. So sana lumaki pa tong channel natin. Suportahan nyo pa rin ako para mas marami tayong contents na magawa and ma-share ko lahat nung alam natin. Abangan nyo pa yung mga susunod na video. Hintayin nyo yung next video ko sa tips ng pagkuha ng project bike. So yun lang, maraming salamat. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog.